Uh, Pisa na natin ang ating online worship service and Bible study at atin ang bigay sa ating song leader. Okay, para po sa ating opening hymn, awitin po natin ang To God Be the Glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. All come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The mindless offenders who truly obey, that moment may enter the heavenly way. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. All come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Sunod po natin ang On Zion's Glorious Summit. On Zion's glorious summits, to the numberless sons redeemed by blood, they hymn their King in strength divine. I heard a song and throng to join. I heard the song and strong to
I am, and bow before the great I am, while everlasting ages from eternal love shall feast their soul and sings of bliss forever new, rising succession to their view, rising succession to their view. Holy, holy, holy Lord, God of hosts on high adore, who like me thy precious sing. Almighty King, holy, holy, holy Lord, God of hosts on high adore, holy, holy, holy. Sunod po natin ang We're Marching to Zion. Katapos po ng awit ito at atin pong hilingin si Brother Romel para sa ating opening prayer. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And dance around the throne. And dance around the throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let all strangers to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hills of Zion yields 1,000 sacred streams. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching
Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin na nasa langit, kami po'y tumatawag sa inyo ngayong panahon ito. Sana po'y kami yung patnubayan sa aming pagsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sana po'y yung i-prepare ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng inyong mga salita na sana po ito'y makapagbigay ng magandang ehemplo sa aming pamumuhay bilang kami po ay iyong sumusunod. Kami po sana ay iyong bigyan ng lakas. Kami po ay makapagpatuloy sa aming pananampalataya. Sa oras pong ito, Ama, na nasa langit, kami po ay patuloy na sumasamo sa inyo, na sana po ay iyong basbasan ng aming mga kapatid na hindi makapagpunta rito dahil sa sitwasyon sa panahong ito. Sana po ibigyan po sila ng patuloy na mga blessings na kanilang kinakailangan sa kanilang pamumuhay. At sana po ikaw po ang magbigay sa amin ng malinaw na kaisipan at aming understand ang iyong mga salita na aming tatalakayin sa araw na ito sa pamamagitan ng aming kapatid na siya mangunguna sa pag-aaral na inyong mga salita. At sana po iyo kaming patawarin sa mga pagkukulang naming nagawa sa iyong harapan. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo naming tagapagligtas. Amen. Bago po tayo dumako sa ating Bible study, awitin po natin ang He's So Sweet, Trust in Jesus. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to show the saints the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to love Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me near the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, trust from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more.
Once again, magandang buhay, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid na nakikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. At dito rin sa amin sa Sandayong Church of Christ sa Pagadian City, sa Mindanao pa rin ay ginaganap rin ang aming worship service sa aming worship hall. At gayon pa man ay sinusunod pa rin namin ang pinapairal natin na community quarantine na hindi lalagpas ng 50% ang capacity at saka ang lahat po ng mga miyembro namin ay pinasusuot namin ng mask. So, maging ako ay mayroon din po nito, yung mask. Importante po ito, kahit kano siya kasimple, mura lang po siya, pero malaking tulong po to para maiwasan natin ang pagkalat. Kasi kung nakikita nyo sa mga news, sa online, o sa television na yun, no, may COVID pa rin at saka patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng nagkakasakit nga nito. Pero wag po tayong mabahala kasi nandyan naman ang Diyos na laging sumusubaybay sa atin. Di po tayo iiwan ng Diyos, di tayo pinapabayaan ng Diyos. At malaking pagsubok po ito, no, sa ibang mga kapatid natin, especially yung mga nawawala ng hanap buhay. Siguro humihina na rin yung mga negosyo, yung kita natin. Ito na yung sinasabi ng ating Apostol Pablo noon na maging siya ay dumanas din ng ganito. Nasanay siya na mabuhay ng marangya at nasanay din siya na mabuhay na mahirap. No? Normal lang yan kung minsan naghihigpit tayo ng sinturon. Ngayon talagang yung paghihigpit ng sinturon medyo mahaba-haba po ito kasi ngayon nga wala pang bakuna ang yung COVID, wala pa tong bakuna, tsaka siguro abutin to ng mga 1 taon. Kaya yun, no, tipid-tipid muna. Sa Ilocano pa, agtipid, no? Agtipid tidanom. Magtipid ng tubig. Yan po ang ibig sabihin nun. Ipagpatuloy po natin ang ating Bible study ngayon. So once again, welcome sa ating online Bible study na ginaganap sa ating sa aming online worship din ngayon. At dito po tayo nagtapos last Sunday sa 1 Peter chapter 1 verse 13 about sa focusing our minds in action. So maraming nagaganap ngayon sa ating paligid na kung minsan nawawala na po tayo yung focus natin, no? Pumupunta na sa iba yung focus natin. Kung minsan yung bad news na lang palagi yung nakikita natin sa social media, nakikita natin sa television. Maganda rin na yung mga oras na tulad nito, pinofocus naman natin yung ating pag-iisip at ang ating puso sa mga salita ng Diyos. Kailangan po natin ito. Kailangan po natin ang salita ng Diyos sa mga panahong gaya nito, tulad nito ngayon. So, isa sa mga sinabi ni Apostol Pedro noon ay maging sober po tayo. Ano po itong sober? Yun bang mapagnilay-nilay? Ito po yung panahon na binabalik tanaw natin yung mga bagay na ginawa natin, yung mga salita na lumabas sa ating bibig. Ano ba yun? Nakatulong ba yun sa aking kapwa? Yung mga ginagawa ko sa aking kapwa, may naitulong ba ako? And then, to be self-controlled. Ano po itong self-control? Pagpigil sa ating sarili. Kasi nga bilang mga tao, meron po tayong sarili-sarili nating mga emosyon, bugso ng damdamin. No? Likas po na mapusok ang tao na kung minsan hindi na niya iniisip kung ano ang magiging kahihinatnan yung gagawin niya. Halimbawa, kapag ikaw nagagalit, ang sabi nga ang advice nga ng mga guro, ng mga magulang, di ba? Kapag nagagalit ka, magbilang ka hanggang 10. Kasi nga yung galit mong yan, temporary lang yan. Kapag nawala na yan, makakapaglilinaw ulit ang pag-iisip mo. Yung mga ganon na bagay. And then, galing po yan sa Greek word na nephontes, to become, tingnan po natin sa ating slide, to be calm and collected in spirit, to be temperate, dispassionate, circumspect. So,
Bilang mga Kristiyano po, ito po ang dapat na maging ugali natin. Yung hindi ba tayo basta-basta na lang may gagawin, basta-basta na lang na may sasabihin na gano'n, tapos magsisisi ka kasi ay mali pala, nasaktan ko yung kapatid ko, ay mali pala, hindi pala magandang halimbawa yung ginawa ko. Yung mga gano'n na bagay, dapat pala pinag-iisipan natin lahat yon bilang mga Kristiyano. Normally, sa mga teenager, ito po yung time na yung mga teenager nakikinig ngayon, alam nyo to, kasi kami napagdaanan din namin to. Ang mga teenager medyo aggressive, medyo mapusok, no? May ginawa sila or may sinabi sila, tapos later on, naisip nila mali pala, no? Pero tapos na, no? Nagawa na nila at pinagsisihan nila. Buti sana kung pagsisihan, no? Kasi gusto ng Diyos na ma-realize mo na mali yung ginawa mo. Habang tumatanda po tayo, nakakaedad, kaya ko, nakakaedad na, no? Hindi ba halata? Halata bang nakakaedad or ano? Sana hindi, no? Okay. Habang nagkakaedad po tayo ay lumilinaw yung ating pag-iisip, no? Nagmamature po tayo. Habang nagmamature ang tao, nagiging mas mapagnilay na siya, no? Yun bang noon medyo masyadong madaldal, masyadong kung ano-ano pinagsasabi, kung ano pinagagawa. Habang nagkakaedad na, nagiging mature tayo, pinag-iisipan na natin yung ginagawa natin. May mabuti bang dulot? May naidudulot ba na maganda yung gagawin ko, yung sasabihin ko? Di ba? O, ganon. Hindi naman to nagdedepende sa ating edad kasi may iba na maaga sila nagmamature, yung iba naman, yung kasabihan nga sa Tagalog, nagmumurang kamatis, yun pang tumatanda ng paurong. So, hindi po edad ang basahin nito, no? Kundi yung ikaw mismo sa sarili mo. How mature are you? And then, rather than being controlled by outside circumstances or internal emotions, believers should trust in and follow God's word. Yan, so bilang mga Kristiyano, tayo po na sumusunod sa ating Panginoon, hindi po tayo nagpapa-apekto kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Diba? Maraming mga bad news, maraming mga temptation, maraming mga bagay na inililihis po yung ating pag-iisip para hindi na tayo ma-focus sa salita ng Diyos, hindi na ma-focus sa kung ano yung tama, kundi kung ano yung nagugustuhan ng iba, yung ginagawa ng iba, gagawin din natin. Kasi yun ang uso, yun ang in, di ba? In na in tayo kapag ginagawa natin yun, no? Naging, kumbaga, parang sumisikat din tayo kasi fashionable yung ginagawa natin or yung or sinusuot ba natin o kung ano man, no? Hindi po tayo nagpapa-apekto doon, bagkus tayo ay sumusunod kung ano ang kagustuhan ng ating Diyos, kung ano ang kanyang kalooban, no? Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay mamuhay na banal, na siya ring tema ng aklat ng unang Pedro, mamuhay ng banal, mamuhay ayon sa kung ano ang kalooban ng ating Diyos. Okay, next slide po tayo. Rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you. The main point of this verse, set our hope on the unmerited favor we will receive when Jesus comes again. Ayan. So tayo po ay may hope. Ano pa tong hope? Pag-asa. Ano ba yung pag-asa sa Pilipinas? Ito yung nagmamatsyag sa ating, nagre-report sa ating weather, no? Pero ang pag-asa na sinasabi sa Biblia, ito po yung inheritance na napag-usapan na natin to sa ating last na Bible study. Yung inheritance natin, ito po yung ating buhay na walang hanggan. Yung tahanan natin, kapiling ang Diyos at ang mga banal doon po sa langit. Ito yung hope na sinasabi dito, no? So kahit ano pa mangyari, magunaw pa ang mundo, magkaroon man ng anong mga kalamidad na yan, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa kasi hindi po dito nagtatapos sa mundo ang buhay natin. Hindi po yung kaligayahan natin, yung ligaya na ating nadarama ngayon, hindi po to nagtatapos sa mundong ito. Yung iba natatakot kasi pagkatapos nito, ano na? Wala na.
Wala nang kasunod kasi hanggang dito lang yung kaligayahan nila, yun ba? Yung kasiyahan nila hanggang dito lang sa mundo. Pag nawala yon, talagang malulungkot sila. Pero sa atin na mga Kristiyano, hindi dito nagtatapos. Kaya nga meron tayong tinatawag na hope. Alright. And then, inheritance reserved in heaven. Ito na yung sinabi natin kanina. Salvation ready to be revealed. So tayo po na mga Kristiyano, nung tayo'y tumanggap, nung tinanggap natin ang kaligtasan, kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, ay niligtas po tayo nung mga oras pong iyon, at hanggang ngayon ay nililigtas pa rin tayo. We are being continually saved. Yan. At sa pagdating ng ating Diyos, upang tayo ay dalhin sa kanyang tahanan sa langit, ito po ay we are saved. Ito yung revealed na sinabi sa tama po. 1 Peter chapter 1 verse 5. Saan natin nababasa yung saved and we are continually saved? Ito pa yung mababasa natin sa 1 John chapter 1, no? Ang ating pong kaligtasan ay nagpapatuloy po. We are continually being saved. Well, we are continually being washed by the blood of Jesus Christ sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Hindi lang po nung binautismuhan tayo, hinugasan sa ating mga kasalanan, bagkus bawat saglit, bawat oras, no? Every time, every second, every hour, ay hinuhugasan po tayo ng dugo ng ating Panginoong Kristo. So tayo po ay merong seguridad, security, no? Ano man mangyari sa atin, sa buhay natin ito, hindi dito nagtatapos ang ating joy. Our joy doesn't end here on earth. Kasi nga, may reserve para sa atin. May ini-reserve ang ating Panginoong Diyos sa atin. And then, praise, honor, and glory, end of your faith, which is your salvation. Ito pong salvation ito, ulitin ko, ito yung second coming ng ating Panginoon. Ito yung end of your faith. Ibig sabihin, ito na po ang katuparan. Ito na yung pinakahihintay natin na sana mangyari na buhay na walang hanggan. Bakit nga ba salvation? Ano ba yung pumapasok sa isip natin kapag nadirinig natin yung salitang salvation? Iniligtas, no? Or kaligtasan, salvation. Bakit mo ba kailangang iligtas, kapatid? Kailangan ka bang iligtas? Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Nalulunod ka ba? Or may mabangis na hayop ba na kakain sa iyo tapos di ba kapag ang word kasi na iniligtas, may panganib, no? May panganib, delikado ka. May panganib sa yung buhay mo ay nasa panganib. Okay? You are in danger. Kailangan mong iligtas. Kaya nga sinasabi dito kaligtasan. Salvation from what? From eternal damnation, no? Sa walang hanggang kaparusahan, ililigtas ka ng ating Diyos. At ililigtas ka rin niya sa pagkagunaw ng mundong ito. Okay? Yun. No? So, ito yung salvation na sinasabi natin na sa huling in the last days, God is going to save us. Okay? Kasi nga ang mundong ito, gustuhin natin o hindi, ang mundong ito ay kumbaga inihanda na para sa mga huling araw, no? Inihanda na siya upang gunawin, no? Kung sa 1 Peter chapter 3 pa, talagang maglalaho siya, no? With a loud noise. Kung babasahin natin. And then, okay, so resting our hope upon grace is active, not passive. Hindi po yung, bahala ng Diyos. May gagawin tayo. Yun. It is active, not passive.
Ito, a determined commitment of the mind is essential to the fortification of our hope. Ito yung sasabi nating active siya kasi if you rest your hope, hindi mo sinasabi na, ay, hindi na ako mag-iisip ng kahit ano, bahala ng Diyos. Hindi. Pag sinabing active, yung participation, o yung, ito po yung determined commitment of the mind. Nasa isip mo talaga na, ano mang mangyari sa mundong ito, magka-second wave man, third wave, ilang wave pa yan, no, hindi ako mawawala ng pag-asa. Patuloy akong maglilingkod sa Diyos, patuloy akong paglilingkuran ng aking Panginoong Hesukristo kahit ano pang mangyari sa mundo. No, regardless. Kasi ang aking pag-asa, aking buhay, aking kaligayahan ay nakasandal yan sa pangako ng Diyos, yung ipinangako ng Diyos sa akin na buhay na walang hanggan. So yun, no? Total, hindi naman talaga tayo tatagal sa mundong ito. Ilang taon lang ba ang buhay ng tao? Na pinakamahaba na siguro, sa statistically, no? Pababasa ng statistics, nasa, ano yan, 75 years old, pababa ng pababa, no? Kasi nga may mga sakit ngayon na tinatawag natin na chronic diseases. Ito po yung cause of death ngayon na pinaka-highest po yung chronic disease. Ano ba to? Yun bang hindi ka na hospital kasi nga wala kang nararamdaman sa katawan mo, pero unti-unting yung mga organs mo, unti-unti siyang nagfi-fail na siya. Gaya ng heart, liver, yung mga ganon. So, maikli lang talagang buhay ng tao. Total, hindi naman tayo magtatagal sa mundong ito. I-focus na lang natin to sa mga bagay na kung saan doon natin makakamit ang tunay na kaligayahan, itong buhay na walang hanggan. No? Strengthening our hope is essential to enduring the trials of life and joyful, victorious lives as Christians. Ayan, no? So, nandyan yan palagi, hope, joyful, yun nga sa 1 Corinthians, ano yung tatlong yon? Faith, hope, and love. Nandun yun. So, and the greatest of this is love. And then always joyful. Enduring the trials of life and joyful, and living joyful, victorious lives as Christians. Bilang mga Kristiyano po, as Christians, we are living a victorious life, matagumpay na araw-araw po na tayo ay namumuhay na ayon sa salita ng Diyos. Bawat araw pong iyon ay maituturing nating tagumpay. Kapag nagawa natin sa bawat oras, sa bawat yugto ng ating buhay, ay nagagawa natin ang salita ng Diyos, isa pong malaking tagumpay yon sa atin. It's a big victory for us as Christians. To remain faithful to the Lord, we need to free our minds of those things which would weaken our faith, divert our focus from our goal, and hinder us from being more serious about the kind of lives our Heavenly Father would have us live and the work He has given to us. Ayan, so habang tayo po ay umuusbong po ang ating kaalaman sa salita ng Diyos, tayo rin po ay nagmamature. No? Talikuran na po natin yung mga childish na mga behavior or childish na attitude natin. Tayo po ay i-focus po natin ang ating pag-iisip. Sabi nga dito sa ating slide, free our minds of those things which would weaken our faith. Ano ba yung mga bagay na nagpapahina sa ating pananampalataya? No? Naalala nyo yung nangyari kay Pedro, isang gabi nun, na naglalayag siya kasama ng mga apostoles. At di nila kasama si Kristo noon, ang ating Panginoon. At biglang may dumating na malakas na bagyo, yung unos. Natakot sila, no? Kasi nga itong Sea of Galilee, hindi mo ma-predict kung ano mangyayari dito. Pag layag mong ganyan ng umaga, maliwalas naman, tapos biglang babagyo. Tsaka talagang
medyo peligroso na yung situation nila, tataob na yung bangka sa lakas ng bagyo. Tapos may nakita pa silang tila ba ang tingin nila parang multo, no? Ghost. Hindi nila alam ang Panginoong Diyos pala yon. Nakita nila. Sinabi niya, "Huwag kayong matakot. Ako ito." And then ang sabi ni Pedro, kung totoong ikaw 'yan, Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, ha? Iutos mo sa akin na pumunta diyan. Kaya pinuntahan niya. And then miraculously nakapaglakad siya sa tubig, di ba? By miracle, he was able to defy the laws of gravity. Nakapaglakad siya sa sa tubig. Habang papalapit na siya sa ating Panginoon, imbis na yung paningin niya ay nakatutok lang sa kanya, ay kinabahan siya, natakot siya. Kasi nakita niya yung mga malalaking alon. No, baka malunod siya. Yun yung kinatatakot niya. Kaya nung nawala yung focus niya sa ating Panginoon, unti-unti siyang lumubog, no? Buti na lang ay iniligtas siya ng ating Panginoon. Anong sabi niya? "Oh, you of little faith." Di ba? Kuminsan ganon din yung nangyayari sa atin. Na imbis na nakafocus yung isip natin kay Kristo, okay na sana, no? Papalapit na tayo ng papalapit sa Kanya. Ngayon, na-distract ka kasi yung mga nangyayari sa paligid, yung mga bad news, yung mga temptation na yan. So, ano mangyayari sa'yo kapag nawala ang focus mo? Isipin mo yung nangyari kay Apostol Pedro. Ganon na ganon din ang kahihinatnan mo, kapatid. No? Pag nawala ang focus mo, unti-unti kang lulubog. No? Lulubog ka. Yan. So, kaya do not hinder or do not free your minds, rather. Free your minds from those things which weaken your faith and hinder us from being more serious about the kind of lives our Heavenly Father would have us live and the work He has given to us. Ayan, so medyo pagpatuloy na ulit natin ito next Sunday kasi medyo naubusan tayo ng oras. Medyo late po tayo sa araw na ito. At next Sunday, pagpapatuloy natin ito, tsaka we will do our best, no? Upang kayo mapaglingkuran at ang mga kapatiran na lahat na nakikinig ngayon, na we will do our best na 10, no? Okay ba mga members? Mga kapatid? Simula tayo next Sunday, 10 na talaga. So siguro mga 5 minutes to 10 nandito na tayo. Okay na po. Yan, no? Okay, so naway pagpalain tayo ng Diyos sa araw pong ito, hindi lang ngayon kundi sa everyday. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagsunod sa kanyang mga utos, pagsunod sa kanyang kalooban. At last na lang po, dobling ingat po tayo ngayon kasi nandyan pa rin ang COVID-19. Hindi pa rin siya nawawala. Social distancing pa rin po. Magdala ng mask. At saka be aware of your actions. Yung kapag nasa labas po kayo, kung pwede lang po, huwag niyong hahawakan yung dito sa facial area ninyo. No? Be conscious of your action. Kasi kung nagmask ka tapos hinahawak-hawakan mo rin yung mo, so useless siya. Okay? So, yun lang po. And God bless us all once again. Good morning. Bago po tayo dumako sa ating sermon, awitin po natin ang He Leadeth Me. He leadeth me, O blessed thought, O words within a comfort from. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful color
Sometimes missing some deepest blue, sometimes where it is most bloom. By water still or troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I will be, for by His hand He leadeth me. Lord, I will clasp Thy hand in mine, nor ever murmur, nor repine. Content whatever lot I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I will be, for by His hand He leadeth me. At ngayon mga kapatid, ay dadako na tayo sa ating mensahe sa araw na ito. At itutuloy natin mga kapatid yung ating inaumpisahan na aklat, yung aklat ng Hebreo po. Para sa ating kaalaman, itong aklat na ito ay sinulat para sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid nung araw, doon sa Jerusalem, no, mga Hudyo doon. At ang purpose nga sa ating nalaman na ito'y sinulat para sila ay hindi babalik doon sa kanilang dating pananampalataya na Hudyo. So para sa atin naman po, maaaring mayroon din tayong ganong sitwasyon na may mga kapatiran na gustong babalik din, no, sa kanilang dating pananampalataya. Marahil sila ay nakakita or nakatagpo ng mga medyo mahirap na sitwasyon at gusto na nilang babalik. So, ganun yung mga Hudyo nung araw. Ngayon, iba-iba yung sitwasyon natin, pero maaring yung iba ay mayroong ganitong pangyayari sa buhay na gustong babalik doon sa dati. Yung iba sinasabi nila na, nako, nung nag-Church of Christ ako, naghirap na ako. Nung araw, asinso ako. Maganda yung buhay ko. Ngayon, parang nagigipit . Gusto ko nang babalik, yata, doon sa dating pananampalataya. Ayan, mga kapatid. So, hindi natin sasabihin na itong mensaheng ito ay walang kabuluhan sa atin. Mayroon pa rin, mga kapatid. Yan. So, titingnan natin at yung ating babasahin ngayon ay continuation po
sa God's supreme revelation. Na ito'y pinapatunayan ng aklat na ito ng ating mga kapatiran noon na yun nga, nagdadalawang isip na sila'y babalik na sa kanilang dati ay para malaman nila ng pananampalatayang ito o yung ating sinusunod ngayon, ito na yung pinaka-the best. Wala na yung sasabihin natin na the best is yet to come na revelation. Ito na yung the best, mga kapatid. So ating babasahin ngayon, mga kapatid, ang Hebreo chapter 1, verse 3 and 4. So yung dalawang versikulong yun, mga kapatid. So kung mayroon kayong mga Biblia, maaaring basahin ninyo. Kapag mayroon kayong Tagalog, ay maganda rin. At mayroon tayo sa screen natin. Katong yung iba naman na hindi gaanong maintindihan yung salitang Tagalog, pwedeng basahin ninyo sa Ilocano or Bisaya na Bible. No? Kung meron kayo. Pero babasahin natin sa verse 3. Ganito pong sinabi sa Tagalog na Biblia. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Verse 4, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Naibasbasan ng Diyos, mga kapatid, ang ating nabasa ngayon na mga salita ng Diyos. Ito'y patunay, mga kapatid, na sa mga araw na ito, huling araw, ito na po yun. Yung araw natin. Nung dumating si Panginoong Jesucristo dito sa mundo at pinakita niya kung ano talaga ang tunay na buhay ng mga taong malapit sa Diyos at maaring magmana ng mga bagay na nasa langit. Kagaya ng ating nabasa ngayon na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang unang nagmana, no, ng mga bagay na nandun sa langit. Kaya gusto niyang ibahagi ito sa atin. He wants to share that privilege. So napakaganda, mga kapatid. Wala nang mas maganda pa rito. Diba, mga kapatid? So ayan. So nang sinabi dito, mga kapatid, na palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. So ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos nating nabasa, siya na yung makapangyarihan na Diyos, ay sapagkat dito ay makikita natin at maintindihan na siya yung sinag ng kanyang kaluwalhatian o kaluwalhatian ng Diyos. So kagaya ng araw, mga kapatid, yung araw, no? The sun. Yung araw ay mayroon siyang sinag. Yun. Yung kanyang radiance. Sinag ng araw. So iba yung sinag, iba rin yung araw. Pero mga kapatid, ito sila ay kagaya ng ating Panginoong Jesucristo at ng Diyos mismo. Kung ang isang araw ay walang sinag, araw pa ba yun? Hindi na. Walang sinag di ba? So ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay ginawa niya ang sanglibutan at ang lahat ng bagay. So He is the power of God. At sabi nga sa ating nabasa, ang kanyang kaluwalhatian na nakita natin kay Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pagka-Diyos mismo. Yan. So He is God. Diyos siya po. So walang nangyari na ganito nung creation hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po.
Meron bang galing sa langit na Diyos na nagkatawang tao? Kagaya ni Panginoong Kristo. Wala. Wala makita. Ngayon lang po ito. At ito'y sa ating kapanahunan. Kaya kung nagkamali kayo, sabi ng aklat na ito, yung binabasa natin, kung nagkamali kayo at sasabihin ninyo na ito'y hindi maganda na pananampalataya o klaseng pananampalataya, nagkamali po kayo. Sapagkat ngayon, ito, nung dumating ang ating Panginoon Kristo, siya ay mismo Diyos na dumating sa atin upang ipakita niya kung ano talaga ang Diyos na ating sinasamba. Yan. Diba? At dahil sa kanyang kapangyarihan, ay ibinaba niya ang kanyang sarili at nagkatawang tao. Diba? Mahirap yon. Mahirap gawin yon ng isang Diyos na pumunta dito sa mundo at magkatawang tao. Parang isang tao na napakataas, no? Pakataas na tao tapos pumunta sa isang lugar at naging alipin. Madali bang gawin yon? Hindi madali yon. Yon ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ginawa niya yon para linisin tayo ng ating mga kasalanan. So yun na. Meron bang galing sa langit nung araw, pumunta dito sa mundo, at siya yung naglinis sa mga kasalanan ng tao? Wala. Wala, mga kapatid. Ito lang. Ngayon lang ito nangyari. At nangyari sa ating kapanahunan. Kung babasahin natin ang Biblia, mga kapatid, yung mga propeta nung araw ay hinihintay nila ang panahong ito. Kung ano kaya ang epekto sa mga tao kung ang Diyos mismo ay bumaba dito at mabuhay na kasama natin. Wow, sabi ng mga propeta, ang ganda naman yan. Sana mabuhay pa ako pagdating yan. Pero mga kapatid, yung iba na mga kapatiran sa Jerusalem, nanghihina dahil mayroong persecution na nangyayari doon sa Jerusalem noong araw. Diba? Dahil sa persecution, pinapatay nila ang mga Kristiyano at parang wala ng pag-asa para sila ay manaig at ipakita na ang Diyos ay nasa kanila. Diba ang Israel noong araw, para makita sa sanglibutan na sila ay talagang sangkatauhan ng Diyos, sila ay nagwawagi sa lahat ng mga kanilang pakikibaka sa lahat ng bansa. Gusto nila gano'n ang mangyari. Bakit ngayon? Pinapatay tayo. Hindi yata ito ang totoo. Yan. Ang ating Panginoon Kristo nung pumunta dito sa sanglibutan, anong nangyari? Di ba, pinako siya sa cross. Anong sabi ng lumang tipan kapag may taong pinako sa cross o nilagay doon sa isang kahoy at siya ay namatay doon? Para sa kanila, he is a cursed person. Nako, cursed person pa naman ang ating Panginoon Kristo. So, yun ang hindi nila naintindihan, ay sapagkat ang ginawa niyang yun para linisin tayo ng ating mga kasalanan. Hindi na nila alam na yung ginagawa nila, na nag-aalay sila ng mga tupa, ng mga baka, ng mga kambing, para mamatay doon sa altar nila, yun na palang ginanap ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Diba? Sinong mas maganda? Ay yung mga tupa lang namatay para i-cover up lang yung ating mga kasalanan? O yung anak ng Diyos na talaga ang siyang namatay para tanggalin talaga at alisin ang ating mga kasalanan? Yan. Anong sabi nga ng Biblia, mga kapatid, kung nabasa natin? Anong patunay na yung mga tupa nung araw at mga baka ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan? Sapagkat sabi nga, ang kanilang kasalanan ay nililista nila. Humahaba yung listahan.
Bawat taon humahaba yon. At babasahin nila yon taon-taon. Every year, they are reading that list of sins na kanilang nagawa. Dumami ng dumami yon. Humaba ng humaba ang lista. Bakit humaba ng humaba? Sapagkat walang ni isang kasalanan doon ang nawala or napatawad. Tingnan mo yan? Pero ngayon, Panginoong Jesucristo, siya'y nilinis niya ang ating mga kasalanan. At pagkatapos noon, ay doon na siya lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So doon na siya sa langit, mga kapatid. So ganoon din tayo dito sa mundo. Kung gusto nating susunod kay Panginoong Jesucristo, anong gagawin natin? Siyempre, tayo naman ay magkaroon ng ganoon na mga paghihirap. Paghihirap dito sa mundo. Kamatayan. Ayan. Yung pagpapasan ng mga kasalanan ng tao. Di ba? Tayo ang nabibigatan. Ano ba yan? Tama ba yan? Na ang bigat ng kasalanan ng ibang tao sa mundo ay tayo na yung nasa balikat natin. Pinapasan natin yon. Kaya kinakalayan natin yung pasensya po. Napasensyahan natin ang lahat na to. Sapagkat gusto natin na tayo'y katulad ng ating Panginoong Jesucristo na nung siya'y nagtiis sa lahat ng pagtitiis sa mundong ito, nung pagkatapos siyang namatay ay nabuhay muli at pumunta sa langit. Tayo naman po, kapag tiniis natin ang lahat dito sa mundo at mamatay man tayo, dadalhin tayo doon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba yun ang sabi niya? Kung saan ako, nandun din sana kayo. Ayan, mga kapatid. So siya ay binigyan ng mas lalong mabuting karangalan kaysa mga anghel. Ayan. Naging lalong mabuti kaysa mga anghel sapagkat nagbana siya ng mga bagay na nasa langit. At ito rin, mga kapatid, ang ibabahagi niya sa atin. Di ba maganda, mga kapatid? Noong araw, ano lang ang sinabi ng Diyos sa kanila, sa mga Hudyo? Sabi ng Diyos, pag nakarating na kayo sa Promised Land, di ba? Maging asinso kayo doon. Di ba? Kahit saan, itong sinasabi ng mga tao para maasinso tayo. Di ba? Yun ang mga Hudyo, mga kapatid. Sabi niya, kapag sinabi nating Diyos, kapag kayo susunod sa akin, ang lahat ng pananim ninyo ay aani kayo ng marami. Yan, ilalay ko ang lahat ng mga kulisap, kung ano pa ba yan, na siyang sisira ng inyong mga pananim. Oh, tama. Kinabasa nila yon, di ba? Pero hanggang doon lang. Walang sinabi na kayo mga Israel, pwede na kayong pupunta sa langit. Sinabi ba? Walang sinabing ganon. Kung dito tayo kay Kristo, magtiis man tayo sa lahat ng mga pagtitiis dito, tayo'y dadalhin niya at magsipagmana ng lalong marilag na pangalan na kasama niya. Diba? Your name will be written in the book of life. Ayan. At tayo na ay maging mas mabuti pa kaysa ating kalagayan dito sa mundo. Di ba? Kung yung hinahanap natin ay yung mga bagay lang sa mundo, dito lang tayo. Di ba? Kagaya ng mga Hudyo. So yung ibang mga Hudyo, nagtitiis na sila, ayaw na nila, babalik na sila sa pagka-Hudyo, o sige, yan na lang kayo. Hanggang dito na lang kayo. Pero ang mga Kristiyano, kahit magtiis dito, maghirap, hindi sila taga rito. Hindi tayo taga rito sa mundo.
tayo pupunta doon sa ating pupuntahan, ang buhay na walang hanggan. So ito po ang mensahe ngayon mga kapatid. Nawa ito ay makapagbigay ng lakas ng ating pananampalataya at para hindi tayo kagaya nila noon na gustong bumalik sa dating pananampalataya. Kahit anong mangyari, may mga sakuna ba? Mayroon bang mga problema? Mayroon bang mga pagtitiis dyan? Tiisin natin sapagkat sa mundo lang yan. Pagkatapos niyan, ay babay na tayo. Pupunta na tayo sa langit. Diba? Mas mabuti yon. So yun mga kapatid, ang dapat itanim sa ating mga kaisipan sa mga araw na ito. Maraming salamat po. God bless you. Bago po tayo pumunta sa ating Lord's Supper, awitin po natin ng Jesus, Keep Me Near the Cross. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, in the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me.
At ngayon mga kapatid, dadako na po tayo sa pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang sarili upang tayo'y upang makamdan natin ang panibagong buhay sa kasama ng ating Panginoon sa sandaling siya'y magbalik dito sa atin. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa 1 versikulo ng 23 down to 24, ito po ang sinasabi. Sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus ng gabi siya'y ipinagkalulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y nakapasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinasabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama na yung banal na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na pong ito, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa pagbigay nyo ng pagkakataon sa bawat isa sa amin, sa panibagong buhay, sa mga kalakasan na binigay na pinagkaloob nyo sa amin. May pinagpapasalamat, Ama, sa biyaya at sa pagbigay ninyo ng pagmamahal sa sanlibutan na ibinigay nyo inyong bugtong na anak upang kami maligtas sa aming mga kasalanan. May po'y dumadalangin sa inyo, Ama, ay basbasan nyo ang tinapay na walang libadura na siyang sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon na sa Jesus na siyang napako sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa amin. Po'y dumadalangin na ibinsinan nyo po, basbasan nyo ang bawat isa na magsitanggap na ito. Ito po aming samat dalangin sa pangalan, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating pagpatuloy mga kapatid, babasahin naman natin ang sulat ng ating kapatid na si Matthew sa Matthew chapter 26 sa versikulo 27 hanggang sa 28 na sinasabi. At umabot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na sinasabi, magsiinom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Ito po yung manalangin mga kapatid para sa saro. Ama ng balan na makapangyarihan sa lahat, sa pagpatuloy ng aming gawain, kami po ay humihiling sa inyo na ay basbasan niyo po ang sarong ito na siyang sumisimbolo
sa dugo ng aming Panginoon na dumadaloy sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa amin. At bidisyan niyo rin po, basahin niyo ang bawat isa na magsitanggap na ito. Dito po ang aming samat dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, dalako na po tayo sa ibang bahagi ng ating pananambahan, ang pagbibigay. Na siyang ginawa ng ating mga kapatid noong unang siglo hanggang ngayon ay tayo rin ay gumagawa nito upang magamit ito sa pagpalago ng ating iglesia saan sulok man ng daigdig. So sa sulat po ng ating kapatid na si Lucas sa Luke chapter 21 sa versikulo 1 hanggang sa 4, ito po ang sinasabi. At siya ay tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na naghuhulog ng kanilang mga alay sa kabang yaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na doon naghuhulog ng 2 lepta. At sinasabi niya, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog higit sa kanilang lahat, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay na naghulog sa mga alay sa kanila'y labis, datapat siya sa kaniyang kasalatan ay hinuhulog ang buong kaniyang ikinabubuhay na nasa kaniya. Tayo pa'y manalangin mga kapatid. Ama man ang banal makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga panibagong buhay na ito, sa mga kalakasan, sa mga panahon na ipinagkaloob nyo sa amin. Salamat Ama na binigyan nyo kami ng tsansang ipagpatuloy ang aming pamumuhay at pananampalataya sa inyo. At gayon din Ama, hinihiling namin naway basbasan niyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga sources of income, mga trabaho, negosyo, mga pananim, mga kahayupan po na diin na aming pinanggalingan ng aming mga sources of income. Naway basbasan niyo po ito at palaguin ito at naway
pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming mga gawain upang kami kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Ito aming pasalamat sa matamay sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Siya nawa. Mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa lahat ng nakiugnay sa atin sa ating online service ng Bible Study at Messages. Maraming salamat po. Kapatid na Esther Hanala, maraming salamat po kapatid Esther. Kapatid Delia Blen, wow, nakikinig pa rin sa atin, no? Hanggang ngayon. Brother Quartos Eugene Sabado, maraming salamat. Brother Eugene, saan ka ngayon? Sana marami kayo dyan, no? Nakiugnay dito. Brother, Sister Prissy Tahores Sainga. Oh, kumusta ka dyan? Ha? Kapatid, sana ang Diyos ay tumutulong pa rin sa inyo hanggang ngayon. Sister Nelfa Blen, yan. Nakiugnay sa atin. Sa kanyang gadget din, no? At rito pa rin sa atin. Sister Ging Alden Tagata. Maraming salamat sa pakikiugnay sa atin at sana ang Diyos ay suma sa ating lahat. Sister Rosita Docalas. Auntie ko ito. Auntie, kumusta? Kumusta na ang buhay dyan? Nasa Zamboanga ka ba ngayon? Sana tumutulong pa rin ang Diyos sa iyo hanggang ngayon. Yan. Sister Angging Malugaw at ang kanyang pamilya. Maraming salamat, Sister. Naagyapon ta diha sa Panimalay, no? Ang inautang ang Dios kanunay magatabang kanato. And Sister Anacrisha Soriano, Sister, kumusta mo diha? Yung pamilya, nautang kamong tanan din na ano, sa presensya sa atong Ginoo uban kanatong tanan sa atong panagkatigom. Then Brother Charlie Abinan is watching and listening. Maraming salamat, kapatid. Sana ay patuloy kang nakikugnay sa atin. Yan, para magkakasama pa rin tayo. Okay. Sister Diling Aguilar, my mom. Ma'am, kumusta? Manginautang ang Diyos nakatabang kanunay kanato hangtod karon. Okay. She came late pero she can replay later. Okay, ma'am. Okay kayo. Okay, kayong salamat. Maraming salamat sa lahat. Thank you to everyone. God bless us all. Pumunta na po tayo sa ating closing hymn. Atin pong awitin ang All the Way My Savior Leads. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me,
and my soul athirst may be, gushing from the rock before me. Lo, a spring of joy I see, gushing from the rock before me. Lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, all the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit clothed immortal wings its flight to realms of day, feeds my soul through endless ages. Jesus led me all the way. This my song through endless ages. Jesus led me all the way. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mapagmahal naming Panginoon, sinasamba at pinupuri ka namin. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mong pagbibigay ng biyaya sa amin. Gayon din po sa mabuting kalusugan na ipinagkaloob niyo sa amin. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa matagumpay na pagtitipon namin ngayong araw na to. Maraming salamat po, Ama, sa mga aral na aming napakinggan. Sana po magsilbi itong gabay namin sa bawat sa pang-araw-araw na pamumuhay namin dito sa mundong ibabaw. Dinadalangin din po namin, Ama, na sana po ay patuloy mo kaming gabayan at pagtibayan ng aming pananampalataya sa iyo, lalo na po sa mga panahon ng pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Dinadalangin din po namin, Ama, na sana po ay pagalingin niyo po ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. At sa amin po paghiwa-hiwalay ngayong araw na to, Ama, sana po kayo palagi ang magpatnubay sa amin at patuloy na magpatawad sa aming mga kasalanang nagawa. Ito lang po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng nakiugnay sa atin sa araw na ito. Sana ay magkakaroon tayo ng kalakasan sa ating pananampalataya at magtagumpay sa week na ito. Sa lahat ng mga pangalan na hindi ko nabanggit, mga kapatid, bagamat kayo nakiugnay sa amin, maraming salamat po sa lahat ng dako ng mundo na siya nakiugnay sa atin. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.